Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyst, pag-usapan lang ho natin itong viral trending ho rito sa social media, mapa Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, at isama nyo na ho itong TikTok na kung saan viral trending ho ito si Congressman Erwin Tulfo, na kung saan marami hong nagtatanong kung bakit ho hindi ho pumirma ito si Congressman Erwin Tulfo diyan ho sa impeachment na ginawa ho ng House of Representatives na ngayon ay ipinasa na ho sa Senado. O ay alam niyo naman ito si Congressman Erwin Tulfo, meron hong issue ho ito about sa kanyang citizenship, na kung saan ako para sa akin iboboto ko pa rin ho si Congressman Erwin Tulfo para sa Senado. Kasi sa akin, itong kaso niya sa kanyang citizenship, bahala na ang korte diyan. Sa akin, iboboto ko siya ayon sa mga nakikita ko siya kung paano siya humawak dati ng DSWD. Paano siya naging congressman ngayon? At pinaka-special nung nagtatrabaho ko sa isang restaurant diyan sa SM Fairview, na kung saan yung tinatrabahuan kong restaurant, talagang lagi siyang kumakain doon. Once a week, twice a week, na grabe mga kababayang ang ginagawa or naibigay niya sa aming mga taga doon sa restaurant. Na walang mga post, walang mga camera. Talagang ito si Erwin Tulfo mayroong mabuting puso, ha? Kaya nga sabi ko nung in-appoint ito ni Pangulong Bongbong Marcos, diyan sa DSWD, sabi ko bagay kay Erwin Tulfo ito. Kaso na-issue siya doon di ba? Sayang. Sa akin ngayon, okay to bilang senador si Erwin Tulfo. Boto natin yan, mga kababayan, mga ka-analyst. Para sa akin, makatarungan, maganda itong dahilan, explanation niya kung bakit hindi siya pumirma diyan sa ginawang impeachment ng House of Representatives. May kinalaman ho sa Senado. Kasi alam naman natin, wag na tayong impokrito. Straight na tayo. Halos 99.9% si Erwin Tulfo, si Congressman Erwin Tulfo, mananalo ng pagka-senador. Ina-advance niya lang yung kanyang isip. Ina-advance niya, pero sigurado talaga, mananalo. Number 1 buti sana kung malayo-layo ang pangalan niya. Diba? Kumbaga inisip niya lang yung pwedeng para magiging bias ang tingin sa kanya. Diba? Kasi according kay Senador Villanueva sa kanyang privilege speech sa Senado, sa huling sesyon ng Senado, nag-privilege speech siya doon at wala hong objection nangyari sa kanyang mga kasamahan, na itong ipinasa impeachment ng House of Representatives at ipinasa rin agad kahapon sa Senado, matutuloy na sa June 2, 3 p.m. ng 2025. June 2 3 p.m. ng 2025, na kung saan may mga bagong senador na dyan. At siguradong pasok si Erwin Tulfo. At siguradong yung June 2 na yon, senador na. June 2, 3 p.m. senador na si Congressman Erwin Tulfo dyan. Na kung saan, kung pumirma siya doon sa impeachment at itatrial si BP Inday Sara sa June 2, 2025, magiging conflict ito, magkakaroon ng problema. Dahil pumirma siya, tapos magiging hukom siya sa Senado.
nakakahiyaman or parang siguro yung iba tataas kilay, mayayabangan na, uy, grabe ka naman, Congressman Erwin Tulfo. Parang sure ka na, parang siguradong mananalo ka na ng pagkasenador. Eh, number one sa survey. Pwede bang hindi niya i-advance ang utak niya? Na kung saan bandang huli, eh siya rin ang mapipintasan dahil para magiging bahay siya dahil pumirma siya tapos siya magiging hukom sa Senado sa June ng 2025. In-advance niya lang isip niya. Ibig sabihin itong taong ito, eh, malinaw ang pag-iisip. Basahin natin yung kanyang kinatwiran. Ito, post ito mismo, legit yan sa social media account ni Mr. Erwin Tulfo, ni Congressman. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, February 5. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. Kasi isipin mo, kung pumirma siya, tapos magiging hukom din siya dahil huwag na tayo mag-impokrito, mananalo talaga eh. Huwag na tayo maggagawa, huwag na natin dayain yung sarili natin. Kung yung number 3 nga nasa utak na natin, mananalo eh. Kung yung number 2 nga sa survey, mananalo eh. Number 1 pa. At yung number 1 na yun, hindi siya bumababa, hindi siya napupunta ng 2, hindi siya napupunta ng 3. Lagi lang nakapako sa 1. Mananalo talaga, huwag na tayo magpaka-impokrito, huwag na natin sabihin yung yabang mo naman, Congressman Erwin, parang sure na mananalo ka na. Eh, sure talaga, number 1 eh. Ano ba yung i-advance niya yung utak niya? Kita nyo kung pumirma siya sa impeachment kay Pusit, kay BP Inday Sara Duterte. Tapos magiging hukom siya sa June ng 2025 dahil senador na siya that time. Ano sasabihin ng mga manonood? Ay, sigurado ang niyan, sasabihin, uhusgahan siya. Ay, sigurado si Congressman Erwin Tulfo, pabor yan na ma-impeach trial si BP Inday Sara Duterte. Pabor yan na mawala na sa posisyon. Kasi pumirma siya nung congressman pa siya. Nung hindi pa siya senador di ba? At least, hindi siya pumirma ngayon, walang bahid na bias yung pagiging hukom niya sa darating na June 2025 dahil sigurado magiging senador itong taong ito Ilang buwan lang bago ang halalan at magkakaroon na ng bagong grupo ang mga senador na sisiyasat sa mga ebidensya. Kasi pag tumungtong ang sinasabi ni Senador Villanueva na June 2, Monday, 2025, 3 p.m., may mga senador na ngayon na hindi na senador that time. At pag sumapit yung June 2, Monday, 3 p.m. ng 2025, maaring yung mga hindi senador ngayon, senador na that time. Yun si Congressman Erwin Tulfo, senador na that time. Kaya hindi na siya pumirma. Ganun lang. Feeling nyo kasi kayo lagi ang tama Ito yung pagtotoonan natin ng pansin sakaling maging senador, judge po tayo na magbigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya ng magkabilang panig. Kasi nga, isipin mo, magda-judge ka, maghuhukom ka sa June 2, Monday, 3 p.m. ng 2025. Tapos, nung nakaraang previous position mo sa government, sa House of Representatives, pumirma ka, di parang sinabi mo na, hindi katulad ni Robby, kita mo, wala pang impeachment trial, nakanda na yung sagot niya, no agad. Nakapakabayas, wala pang trial, no agad. Ibig sabihin, si Robin, bumabatay, hindi sa mga ebidensya, hindi dahil do sa mga magiging pagsusuri, pag-iimbestiga. Bumabatay siya sa samahan dahil si BP Inday Sara, anak ni Digong, kaya nakano agad.
Gayon pa man habang wala pa tayo sa pagkakataong iyon, patuloy po tayo sa ating laban para maayos ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy ang ating trabaho at pagiging kakampi ng mga inaapi. Ha? Kaya ako, sa akin nasa list ko ito. Erwin Tulfo, si Congressman. Dating Senador Tito Sen, matik yan. Dating Senador Pampilo Lacson. Ha? At ito si Abalos, ha? Na dating mayor dyan sa Mandaluyong. Dating sekretary ng DILG, ha? Abalos. So yun po, maraming salamat mga kababayan. Update na lang ho tayo rito sa ating channel. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits tayo ulit. Bye-bye.